Housemates with Maya. Sa confession room, inihayag ni Fiang ang kanyang saloobin sa natanggap na balita. Hindi ko po alam, kuya, kung ano tumatakbo sa isip ko. Super, mas nangingibabaw sa akin. Overthink na, what if totoo? What if totoo po na hindi na niya kaya? Sino ba yung nasa balita, Fiang? Kuya, ang nasa balita is, siyempre, obviously, kuya, si Sean po, kuya. My suitor. Siya yung first guy na nag-treat sa akin as queen, not just a princess po, kuya. Paano niya respeto yung mami ko? Sobrang taas talaga ng respeto niya sa mami ko, and the way na nililigawan niya din po ang mami ko kaysa sa akin. At gaano kahalaga ito para sa'yo? Siyempre, kuya, super mahalaga. Kasi nga, siya din po yung first guy na pinakilala ko po sa daddy ko as my suitor. Bakit si Sean ang una mong naipakilala? Hindi ko din alam, kuya. Siguro tinamaan talagang above. Alam mo na sa pagpasok mo sa loob ng aking bahay, mamawalay kayo. Paano nyo ito pinag-usapan? Kuya, before naman po ako pumasok dito, nag-usap po kami ng super maayos. Napag-usapan po namin na we have to understand each other na if ano man yung makita niya, wala lang yon. And, yun, sabi ko po sa kanya, kuya, na still, sa kanya pa din naman ako uwi. Siya pa din ang aking Sean Kelly. Siya yung gusto kong, siyempre, maging future. Fiang, Po. ito na ang takdang panahon para masagot ang mga katanungan mo. Oh my God, bakit ako kinakabahan? Hey Aki, kumusta ka na? Mga gusto ko nang sabihin, ito yung totoong naramdaman ko. Alam mo naman na sobrang mahal na mahal kita, diba? At una pa lang naman, nasuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Lalo na ngayon sa mga pangarap mo, diba? Ayun, gusto ko lang ding malaman mo na naging masakit para sa akin lahat ng napapanood ko, Aki. Basta hindi naging madali sana. Pinaglaban ko yung nararamdaman ko hanggang kaya ko hanggang sa dumating yung pagkakataon na kinailangan ko ng taong masasabihin ng lahat ng nararamdaman ko. Inamin ko nagkamali ako at nadala ko sa kung ano man yung napapanood ko. Pinanghawakan ko yung pangako mo bago ako pumasok sa loob ng bahay ni Kuya, alam mo yun, na kahit ano napapanood ko, kahit anong nakikita ko, na wag akong magpapapekto. Pero siyempre, hindi naman ako ganun kalakas, hindi naman ako ganun katibay eh. Ayun, hanggang sa dumating sa punto na hindi ko na kinaya. Lalo nung sinabi mo na wala akong karapatan dahil maniligaw pa mo pa lang ako. Sakit na sa part ko kasi siyempre, masakit para sa akin na nawalan ako ng kakampi. Lalong masakit na parang hindi mo nakita yung worth ko. Pero kahit ganun, masaya ako sa narating mo at patuloy kita susuportahan kahit na hindi na ako yung kasama mo sa pangarap mo. Mahal na mahal kita, Aki, kaya mas di ko alam kung paano sabihin. And stop na lang siguro muna ako. Naliligaw ko sa'yo. Hindi dahil sa sumuko na ako, hindi dahil alam ko mas mapabuti ka at matutukan mo ang pangarap mo. Alam ko maiintindihan mo din naman lahat ito eh. Lalo na pagtapos mo dyan, di ba? Wala naman sa akin kung maayos pa to eh. Hindi, sa akin lang. Malaman mo lang lahat, simula umpisa. Yun lang. Yun lang gusto kong sabihin sa'yo. Ay, mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang muna ako, Aki, ha. Sorry, naubos na ako eh. Hindi ko na kinaya. Gave my heart to a stranger. Father, forgive me for it, but I don't want it back. If this pain is what it means to have it, then I'd rather be without it. Gave away my heart to a stranger. Anong sinasabi ng puso mo ngayon? Masakit.
sakit, kuya. I feel betrayed. Hindi naman siguro. Ay, naiiyak na talaga ng sobra ang babae na to. Hindi naman siguro. Sinabi ko na, porket manliligaw walang karapatan, hindi naman siguro. Hindi ko naman siya iniwan, kuya. Hindi naman porket sinabi ko yun, wala na kagad siya kakampi. Kaya, kuya, it's really masakit. Kasi all this time, akala ko ako pa din. Hindi na pala. All this time, kahit yung mga napapanood niya. And hindi ko alam, kuya, kung anong mangyayari na. Kung desisyon niya yun, I respect that. Pero if ever na he needs me 24/7, free ako for him, kuya. Pero sana man lang, inantay niya muna ako. So, para makapag-usap kami ng maayos. Pero, siguro, kuya, hindi ko naman siya masisisi. Lalawakan ko na lang yung pag-iintindi ko, kuya. Kuya, sobrang sakit. Diyos ko. OA ka bakla. Super sakit, kuya. I hope that you think of me. Para akong sinaksak ng maraming kutsilyo sa likod. Pero, alam ko naman, kuya, na naging mahirap sa kanya and naiintindihan ko yun. Hindi naman siya aabot sa ganyang desisyon kung hindi siya nahirapan, kuya. Marahil, Fiang, ang hiniling mong kasinungalingan ang pinakamasakit na katotohanan na narinig mo ngayon. Kailangan mo ng oras. Oras para gamutin ang sugat. It takes time to heal. Pero it's not bad to acknowledge what you feel at the moment. I hope that you think of me. See my face and strangers in the street. Ay, ako na. You